yun, for today's video natin, another video, another overheat tayo. Toyota Avanza mga katropa. Ayan, lagyan natin ng tubig. Na cool down na naman siya. Pag na cool down na, pwede na natin lagyan ng tubig mga katropa. Ayan, para makita natin kung saan nanggagaling yung leaking. Hindi naman basta-basta mag-overheat to kung walang leaking mga katropa. So meron na siyang tubig, paandarin natin. Tingnan natin kung saan nanggagaling yung leaking. Pero may nakita akong basa-basa sa area na yun. Tingnan natin dito, ayan. Dito, ayan dito. Wala na. Ayan o. Ay, ito siya. Yung pipe. Sa pipe, ayan o. Makikita nyo mga katropa. Ilawan natin. Ayan o. Sinisirit-sirit pa o. Ayun o. Doon sa mayroong ano na yun. Sa may pipe na yun. Doon siya naglilip. Ayun o. Kita nyo. Ayun o. Sinisirit. Ayun o. Ayun o. Ibig sabihin yung pipe may butas na mga katropa. Ayan. Ayan o. Ayan o. So yun yung dahilan ng kanyang overheating mga katropa. Hindi naman basta-basta mag-overheat kasi kung walang dahilan. Ayan. So ano ba mga pwedeng dahilan? Ayan. Yung sa sobrang init ng panahon, minsan yung fan, motor, hose, kagaya niyan. Tapos yung top tank, yan yung mga posibleng pwedeng panggalingan. Yung mga water jacket, saan bumibigay, lalo na hindi gumagamit ng coolant, kinakalawang na lang yung mga pipe, kagaya nito. Ayan, oh, yung pipe na yan, kinakalawang na rin. So yun lang naman mga katropa yung pinanggagalingan sa ating na check. So ngayon, recommendation natin na palitan ng pipe na yun mga katropa. Ayan, Toyota Avanza. Hindi pa natatapos yung isang overheat, meron na naman mag-overheat. Tapos yung ating kabayo, overheating din yan. Pag mainit na, ayaw na mag-start. Ibig sabihin, loose compression na yun. Pagka ganun mga katropa, paparequestan ko ng ng cylinder head yung ating service. Wala kaming service pagka hindi nagawa, pag hindi pinapalitan yun mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So yun, lagyan ulit natin ng tubig. Tapos sabihin natin dito sa pipe nagli-leaking. So hindi naman tayo titira nito, sila patitirahin natin dito. Basic lang to mga katropa. Ayan, sasabihin natin sa office para kung merong pre na gagawa, sila ay magtatanggal ng pipe. Papunta yata sa likod yan kung hindi ako nagkakamali. So mas maganda tanggalin yung intake manifold para mag-giveaway, mas madali yung trabaho mga katropa. Nagawa na ng tropa, siya yung gumawa. So ngayon yung issue mga katropa ng ating Innova. Kita nyo naman yung radiator hose. Ayan, napipi na mga katropa yung radiator hose, pati rito sa baba. Ayan o, napipi rin. So pagka ganitong issue mga katropa, hindi lang kaganitong issue, pag si customer nakakita nito, matatakot na yan mga katropa. At saka yung mga beginner, bakit napipipi yan, yung mga hose na ganyan. Ibig sabihin, nababacuum yan. Yung problema rito mga katropa, pwedeng si radiator cap, yung pinaka first, and then second si thermostat mga katropa, kaya napipipi yan ganyan. Or merong something na barado dyan mga katropa sa system natin, cooling system. Pero suspect, pinaka itong radiator cap lang naman yung pinaka dyan mga katropa. So siyempre, meron pang parang may overheating pa, tumataas yung temperature. Pwedeng stock up yung thermostat. So hindi man tayo gumawa, dapat pinapalitan niya nung kahapon na binuksan niya tong nagpalit siya ng pipe, yung tumatagas nga yung ating pipe, may
tagas ayun, bagong palit, kumikintab-kintab pa mga katropa. So yun nga, napipi yung hose natin. So pag binuksan natin to, babalik na sa dati yan mga katropa. So yung suspected natin, radiator cap, papalitan muna natin. I-try muna natin palitan to. Tapos sabihin natin sa gumawa, isabay niya na yung thermostat kasi medyo mahirap yata yung thermostat nito. Nandun yata sa likod yung thermostat mga katropa ng Innova natin. Dito wala naman makita ang thermostat. Yan. So ibig sabihin nandun sa likod yung thermostat. So yun nga, pag binuksan ko to, babalik na sa dati yan mga katropa. Yung ating hose, magkakaroon na siya ng hangin. Nabakyum na kaya ganyan eh. O yun o. Diba? May problema tong takip na to, papalitan natin. Ayan. Kasi pag pinatay mo si engine, pagkulang ng tubig kasi si radiator, habang nagko-cool down si engine, hihigop ng tubig yan, or pag malamig na si engine, hihigop ng tubig sa reservoir tank papunta rito para makompleto uli yung tubig. Kaya kuminsan pag may ragas yung ating engine unit, nababawasan ng tubig, nababawas yung tubig dito, hihigupin niya, kaya nauubos yung tubig dito mga katropa, katagalan, tapos mag-a-additional na naman kayo. Yan. So yung tubig naman pagka bumabalik papunta ron, so pwede rin si radiator cap yung sira kasi hindi niya na nahahandle yung pressure na binibigay ng ating engine. Yan. So 108 1.108 PSI 1.1. So yun nga mga katropa, nakita nyo bumalik. Tapos bumalik na rin dito, ayan no, bumalik na rin sa ilalim mo. So yun, papapalitan muna natin ng radiator cap mga katropa. Gusto nyo makita ng magaling mandukot, hindi lang sa Quiapo marunong mandukot, pati rito, ayan no, ito mandurukot yan. Nakita nyo naman yung dinudukot niya, thermostat. Ayan. Nagpalit na kami ng ng radiator cap. Tapos ngayon papalitan namin ng thermostat. Magaling mandukot kasi yan. Ang sikip-sikip din dinudukot niya, kinakapalang, wala pang ilaw yan. Partida. Yun, tumulo ng tubig. Yun. Nangangamoy thermostat na. Yun, after ng matinding dukutan, natanggal niya na si thermostat. Ayan, makikita nyo mga katropa, magang-magana yung rubber ng thermostat natin. Yan. Mukhang hindi na nagpa-function or matagal bago mag-function. Kaya matagal bago magbukas. Ayan. Kaya inuuna muna natin dito sa thermostat para makatipid si customer. Malay mo thermostat lang, tsaka yung radiator cap pinapalitan na rin natin. So ito nga, sinabay natin si thermostat para isang lang. Dapat pati thermostat mini-maintain nyo rin mga katropa, lalo sa mga customer. Yan, sa mga customer, recommendation, kahit hindi sira, magkano lang naman yung thermostat mga katropa, 100,000 to 150,000 kilometer. Pinapapalitan nyo na yan kung hindi pa kayo nakaka-encounter ng overheating. So pinapapalitan nyo na ng thermostat para lang sure ball tayo mga katropa. So yun lang naman yung may re-recommend ko mga katropa. Kagaya ng isang customer natin na maraming Toyota, sa puro maintenance yung kanyang sasakyan, kahit hindi pa sira pinapapalitan na mga katropa, basta mataas na yung mileage or yung kilometer reading mga katropa. So yun mga katropa, huwag na nating hintayin na magkaroon ng problema bago natin papalitan. Kahit na yung mga ibang parts din, ganun din. Basta siguradong mataas na yung kilometer nyo, kung gusto nyo palitan, palitan nyo na mga katropa. Yung tinatawag nating maintenance sa bawat parts. Nandito ulit tayo sa Avanza natin mga katropa. Ayan, nagpalit na tayo ng radiator yung tropa natin. Chinek na rin si water pump. Okay naman yung water pump mga katropa. Mayroon siyang LEC. Ngayon, for testing na mga katropa. Kasi kahapon after napalitan ng thermostat, radiator cap, tumataas pa rin yung temperature. Kaya decision na palitan muna ng radiator para hindi maibaba agad si malay mo nandito lang yung problema sa maliliit na yan mga katropa. Ngayon for testing siya, tignan natin kung tataas pa yung temperature niya mga katropa. Yun mga katropa, after natin mapalitan ng radiator, tinesting nga natin, tapos pina-check natin yung water pump sa tropa natin na gumagawa. Sinabi natin checkin na rin yung water pump para sigurado. So nagpalit nga ng bagong radiator. So chinek ko yung radiator nung pagkatanggal niya mga katropa, ang dami ng dumi, kumbaga barado. Yan. So far okay naman na yung temperature mga katropa. Kanina pa ako paikot-ikot. So before
nung nagpalit tayo ng ibang parts na maliliit, dalawang ikot, tatlong ikot, tumataas na yung temperature. Ngayon naka ilang ikot na tayo, sobra-sobra na yung ikot natin, hanggang sa nahihilo na nga tayo. So hindi pa naman tumataas yung temperature mga katropa. So gaya ng sinabi ko, yun nga, iniisa-isa natin yung ano, kasi nga si customer nakakaawa rin. So nag-umpisa tayo sa, yun nga, nakakita tayo ng unang leak dun sa pipe ng Toyota Avanza natin. Pinagawa natin yung pipe, tapos siyempre nagkaroon na ng issue na overheating. After magawa ng pipe, tumataas pa rin yung temperature. So tapos na PPP yung hose. Kahapon chinek natin na PPP yung hose. Tapos sinadjust nga natin, sinabi natin si tropa na papalitan niya ng radiator, tsaka radiator cap, tsaka thermostat. So kahapon nakita niyo naman yung thermostat, kung ano yung condition ng thermostat mga katropa. Yun nga, after pinapalitan, siyempre inobserbahan natin. After nating inobserbahan, inikot ko ng 2 round, tumataas pa rin temperature. Sabi ko, recommendation na ipa-repair or replace yung radiator. Yun nga, pina-replace na lang kaysa sa i-repair. So mura lang naman yung radiator mga katropa, kasi maliit lang naman yung radiator. Yun, kinumpleto, inobserba natin ngayon. So far okay naman, hindi pa tumataas yung temperature mga katropa, normal na normal. Ayan oh. So kung hindi natin ginawa yun, siyempre nagawa natin yung pipe, nag-overheat, at hindi na natin chinek yung ibang nag-try i-check yung ibang parts ng cooling system, siyempre mauuwi na tayo sa top overhaul, diba? Sasabihin mo top overhaul. So after mo top overhaul, hindi mo na recommenda si radiator, overheat pa rin. Yun, dapat iniisa-isa muna natin tinitignan yung mga cooling system bago tayo mag-decide na top overhaul, para naman makatipid si customer. Kagaya nito, so napakalayo ng gastos sa radiator cap, pipe, hose, murang-mura lang. Thermostat, radiator, hindi siya aabot sa halaga ng pagkaka-top overhaul mga katropa, na kasi sa labor pa lang top overhaul mahirap na, tsaka matatagalan. Tapos yun nga, mas mahal kaysa rito sa ginawa natin. Murang-mura lang yung mga parts ng ganito mga Toyota Avanza mga katropa, hindi aabot ng ilang thousand sa RM na. So ngayon nakatipid si customer sa gastos, nakatipid pa sa time na kasi pag tinap overall, gaya sinabi ko, kung mga 1 linggo mahigit lang, kasi naghihintay tayo ng parts. Kung walang parts na stock dito sa coaching, maghihintay tayo ng parts, so ilang araw yun. Tsaka yung napansin ko rito mga katropa, sa Avanza na to, so hindi na masyadong kapit si papunta na sa sliding mga katropa, low power pagdating sa clutch. Ang taas na ng RPM mo, ang bagal pa ng takbo mga katropa. Yun, isa sa dahilan kung bakit pwedeng mag-overheat, lalong-lalo na hindi nakakondisyon yung mga cooling system mga katropa. Pag hindi nakakondisyon yung mga cooling system, tapos mag-i-sliding ka na hindi mo namamalayan na sliding ka na, siyempre bibiritin mo yan. So mapupuwersa si engine mga katropa. Ang bagal ng takbo, pero ang taas ng RPM mo. So siyempre mag-iinit si engine, bibigay na yung kung sino yung mahina sa ating cooling system mga katropa. Kaya dapat chine-check din natin, pinapakiramdaman din natin pagka nalaman yung low power. Kasi pag iba yung power ng clutch sa engine, power siya mga katropa. Ayan, maganda yung power ng engine, no? Tapos pagdating sa clutch, ang bagal. Wait lang, iikot tayo. Ang bagal nung clutch, mapa first gear, second gear, third gear. Yan, nagmumukhang nagmumukhang kawawa na si engine, kasi nga ang taas na ng RPM, tapos ang bagal ng takbo. Kaya isa sa pwedeng panggalingan ng overheating kung sino sa cooling. Siyempre mag-high temp yan. Kung mahina yung parts ng cooling system, bibigay mga katropa. Yan. So yan, manual kasi ito mga katropa yan, kaya hindi tayo yan. Bibiriting ko sa ang taas na ng RPM, ang bagal ng takbo. Second gear, dapat siya sumisibat na yan, third gear, wala, gapang, yan, mararamdaman mo pa kapag tinapakan mo ng konti yung clutch, biglang kakadyot. Ibig sabihin
kumakapit yung clutch. Pero pagka naka-release ka ng matagal, hindi kumakapit yung clutch, hindi masyadong kumakapit, ibig sabihin pa-slide na mga katropa. Yan, dapat sibat yan kapag shift mo ng first gear tsaka second gear. Gapang eh. Yan mga katropa, yan lang na-observean ko. So i-recommenda natin, baka hindi pa napapagawa ni customer, mataas na rin yung mileage para mapa-schedule niya kung kailan niya ipagagawa. Yan. So far okay naman na mga katropa, yung temperature hindi na tumaas. Yan. So yun lang mga katropa yung about sa ating Avanza, tsaka about sa basic tip lang para sa overheating. Yun mga katropa, hapon na rito mga katropa. Ayan o, pinatuloy na ni customer yung transmission. Yan, nalinis na ng ating tropa. Siya kasi gumagawa niyan. Kumbaga tinulungan lang natin siyang mag-suggest at mag-recommendation. So ito na yung ating clutch disc. Nakita nyo naman mga katropa, nagre-rebit na siya o. Ayan o, ayan, manipis na yung kanyang clutch disc, kaya low power, diba? Tama yung natin, tama yung focus natin mga katropa. Ayan o, manipis na, tsaka manipis na rin mga katropa. Ayan o, kaya kahit naka 3,000 ka na, nakapasok yung gear mo, ayaw pa rin tumakbo ng mabilis. Kumbaga parang nag-slide na siya, kumakapit pa naman pero hindi na totally mga katropa, hindi na siya totally kapit na kapit, medyo nag-slide na. Kung inabot pa ng yan, ayan o, kung hindi pa natin nirekomendahan yan, syempre si customer gamit ang nagamit yan, walang alam yan, so maabot na sa rivet, lalong maapektuhan yung kanyang flywheel mga katropa. So masisira si flywheel, so madadagdagan na naman ng budget para sa transmission mga katropa. Additional yun, imbis na clutch set lang, clutch cover, clutch and release bearing tsaka oil seal, so maisasabay ng palitan yung flywheel kung saka sakaling umabot sa rivet. Ayan mga katropa. So yun nga guys, sinabi ko, pagka ganun ay nararamdaman, mataas yung RPM tapos mabagal, ibig sabihin papunta na sa sliding yun. Nasa sa inyo kung gusto nyo pang gamitin, lalong-lalo ng mga customer, lalong-lalo ng mga clutch driver na customer. Pag manual yung paborito nilang gamitin, clutch driver, so yun, hindi magtatagal talaga mga katropa. So yun, kaya pinapalitan natin. Pagdating naman dito sa cover, ayan, mapapansin nyo, malalim na rin yung kain ng release bearing sa kanyang finger ng ating cover mga katropa.